Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2261 hanggang 2270. Malungkot at malupit ang ekspresyon ni Clarken nang umalis siya sa Grundy Uno Sect. Huminga siya ng malalim, nababalot ng galit at pagkadismaya. Kahit na pinakilos niya ang lahat ng kanyang Paragon level na elder sa Grundy Uno Sect at sumama sa kanila sa labanan, ang kinalabasan ay nagbigay ng matinding dagok sa pagmamataas ng mga guards. Nag-alab ang apoy ng galit sa loob ni Clarken habang siya ay nagpakawala ng makalangit na dagandong. Tatandaan ko ang araw na ito, Oscar. Maghihiganti ako sa iyo sa huli. Lumapit kay Clarken ang kaparehong mukha ni Fabian at nagtanong. Sir, hahayaan na lang ba natin si Severin ng ganon na lang? Bilang Great Elder ng mga guards, hindi napigilan ni Fabian na sumama sa ilang galit at kawalan ng respeto na naranasan ng mga guards. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa tungkol dito dahil sa simpleng katotohanang mas malakas si Oscar kaysa sa kanilang lahat. Ang tanging pag-asa nila ay si Clarken, ngunit kahit na siya ay hindi tugma para kay Oscar. Nagtaas ng kilay si Clarken at ngumiti ng masama. Hindi sa ngayon. Hindi ko hahayaang mawalan ng saysay ang pagkamatay ng ating kababalaghan at ng ating mga elder. Bagamat nanatili siyang nangangamba sa lakas ni Oscar, mariin niyang tinanggihan si Severin na makatakas sa paghihiganti. Ang kanilang kamakailang kaiyahiyang pag-atras mula sa pasukan ng Grundy Uno Sect ay tiyak na kumalat sa buong South Sky noon, at hahayaan na lamang ni Clarken ang bagay na iyon matapos ang kanilang kahihiyan. Malamig na sabi ni Clarken. Nabalitaan ko na may galit din ang Dayform Sect kay Severin. Pupunta ako sa Dayform Sect para humingi ng tulong sa leader ng sekta nila. Napatay ni Severin ang isa sa mga kababalaghan ng Dayform Sect sa isang naunang treasure hunt sa Arctic Heights, kaya nagdulot ng puot sa pagitan niya at ng sekta. Hindi sana namatay si Severin kung hindi nakialam si Oscar, at ang Dayform Sect ay malamang na hindi magpatawad ng ganoong away. Bahagyang napawi ang galit, inutusan ni Clarken si Fabian. Iuwi mo na ang clanman natin. Pupunta ako sa Dayform Sect. Pagkatapos ay nag-transform siya sa isang stream ng liwanag at nawala sa kalangitan. Makalipas ang mahigit kalahating oras, isang matayog na taluktok ng bundok ang lumitaw sa abot tanaw. Napapaligiran ng malalagang mga puno at nababalot ng puting ambon na binubuo ng nakapalibot na espiritual na enerhiya, ang buong nakalagay ay kahawig ng isang celestial na tirahan. Dumating na si Clarken sa Dayform Sect. Matapos ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan sa taong nagbabantay sa pasukan, agad na pinapasok si Clarken sa loob. Inanyayahan si Clarken na maupo sa pangunahing bulwagan, at inihain siya ng isang tasa ng mainit na tsaa. Gayunpaman, ang kanyang iniisip ay nasa ibang lugar, dahil ang pinuno ng sekta ay wala kahit saan kahit na matapos siyang maghintay ng higit sa kalahating oras. Nagsimulang mag-isip si Clarken kung tumanggi ba si Jason na makita siya nang umalangaw ang isang masigasig na tawa mula sa labas. Isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang humakbang sa bulwagan. Nakasuot ng asol na damit na pinalamutian ng ginto at mga boto na kulay ube ginto, ang pambihirang tindig ng lalaki ay nakatayong matangkad na parang isang matayog na bundok. Bakas sa kanyang mukha ang pag-iwas ng panahon, at ang mapatlo na kutis hanggang sa kanyang malapad na mukha ay nagpapahiwatig ng samot-saring karanasan na dapat niyang kinaharap sa buhay. Ang kanyang mga templo ay pinalamutian ng mga kulay abo, at ang kanyang buhok ay tila gumagalaw ng hiwalay sa hangin. Ang kanyang mga galaw ay kasing likido ng hangin, sa bawat hakbang ay nagbubunga ng mga alon sa nakapalibot na kalawakan. Bahagyang kilig si Clarken nang makitang pumasok ang lalaki sa bulwagan. Ang kanyang natamo ay naglabas ng hangin ng hindi mahahawakan, isang sensasyong naranasan niya lamang noong kaharap si Oscar. Nag-cruise ang landas ni Clarken kay Jason noon. Noon, naramdaman niya na si Jason ay isang level 6 Royal Paragon, kaya mas malakas siya kaysa kay Clarken ngunit kulang pa rin sa level 8 Royal Paragon attainment ni Oscar. Gayunpaman, ang aura na nagmumula kay Jason ay may nakakatakot na katangian nito na tila kalaban kahit na kay Oscar. Medyo natarante si Clarken at agad na tumayo. Kumusta Jason? Binabati kita sa iyong pambihirang tagumpay. Tumawa si Jason. Pinahahalagahan ko ang papuri,
Kahit na ito ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat, dahil sa medyo maliit na pagsisikap. Naiintrigang tanong ni Clarken. Nakagawa ka na ba ng pambihirang tagumpay sa Level 7 Royal Paragon? Nakangiting tumango si Jason. Ang pagkakataon ay nagpakita mismo ng ilang araw ang nakalipas, at ang pambihirang tagumpay ay mabilis na sumunod. Ang paghahayag ng pagtaas ng tagumpay ni Jason ay nagdulot ng kagalakan ni Clarken. Ang Dayform sect ay may natatanging posisyon sa apat na pangunahing sekta, na ipinagmamalaki ang dalawang Royal Paragon, si Jason, ang pinuno ng sekta, at si Gianluca, ang representante na pinuno ng sekta. Ang lakas ng Dayform sect ay nauna na ngayon sa maraming iba pang mga sekta na mayroon lamang isang Royal Paragon. Pinipigilan ni Clarken ang kanyang pananabik at nilapitan si Jason upang ipaalam sa huli ang kanyang mga dahilan sa pagbisita. Pumunta ako dito para pag-usapan ang bagay tungkol kay Severin sa iyo. Severin. Ang mga mata ni Jason ay kumikinang sa malamig na liwanag. Ang pangalan ay tumunog ng isang kampanilya, dahil ito ay dumating sa panahon ng pagpupulong na ipinatawag upang talakayin ang pagkamatay ni Uzer. Dahil natatakot silang lahat sa lakas ni Oscar, sa huli ay napagpasyahan nila ang pinakamahusay na paraan upang maipaghiganti si Uzer ay ang ipadala si Simeon sa Starry Sky Battle Space at i-target doon si Severin. Naunawaan ni Jason mula sa kilos ni Clarken na si Severin ay nagalit sa mga guards. Dahil liblib si Jason sa pagsasanay, kaunti lang ang alam niya sa labas ng mundo, at ang maliwanag na pagkabigo ni Clarken ang pumukaw sa kanyang pag-usisa. Ibinaba ni Jason ang kanyang tasa at nagtanong. Maaari mo bang ipaliwanag? Nasaktan ba ni Severin ang clan mo? Higit pa riyan ang ginawa niya. May malalim na hinanakit ang boses ni Clarken. Hindi niya kami nirerespeto sa pamamagitan ng pagpatay sa aming kababalaghan at ilan sa aming mga elder sa antas ng Paragon. Ilang sandali ang lumipas sa katahimikan habang naiintindihan ni Jason ang sitwasyon. Si Severin ay umakyat sa pagiging Paragon sa loob ng 2 buwan at nagpakita pa ng mabigat na husay sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagpatay sa ilan sa mga antas ng 3 Paragon ng Gars. Ito ay hindi nakakagulat na si Clarken ay umuusok sa galit. Pagkatapos ay natalo si Clarken sa mga kamay ni Oscar habang naghahanap ng paghihiganti, kaya't ang kanyang desisyon ay bumaba sa Dayform sect at humingi ng tulong kay Jason. Bilang isang leader ng sekta, hindi nagbigay ng opinyon si Jason sa mga bagay na iyon dahil hindi mainam na talakayin ng hayagan ang gayong maselang mga paksa. Nanatili ang isip niya habang tahimik na humihigop ng tsaa. Sinuri ni Clarken ang tugon ni Jason at nakilala ang pangangailangang magpakita ng katapatan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpahayag. Nais kong makita ka dahil gusto kong magmungkahi ng pakikipagkasundo sa iyo. Naintriga. Itinabi ni Jason ang kanyang tasa at sinabing, sige na. Ang lumalaking interes ni Jason ay nagdulot ng kaunting ginhawa kay Clarken. Siya ay natakot na ang Dayform sect ay maaaring mag-atubiling makipagtulungan dahil sa kakilakilabot na reputasyon ni Oscar, ngunit ang pagiging bukas ni Jason na makinig sa kanya ay tila nagpapahiwatig na ang tagumpay ay maaaring malapit na. Didiretso ako sa punto. Ang kamatayan ni Uzer ay sariwa pa sa alaala ng Dayform sect, hindi ba? Sigurado akong may kaunting pagkabalisa pa rin sa kanyang pagpanaw. Umasim ang ekspresyon ni Jason nang mabanggit ang pagkamatay ni Uzer. Tanong niya, bakit mo dinadala yan? Ang desisyon ni Clarken na banggitin ang ganoong sensitibong paksa ay nagdulot ng kalituhan sa isip ni Jason, dahil iyon ay tila taliwas sa intuition sa pakikipag-ayos sa isang kasunduan. Ang pagkamatay ni Uzer ay walang alinlangan na nagdulot ng galit sa loob ng Dayform sect, at umaasa silang humingi ng hustisya mula sa Grandi Uno sect. Si Jason, masyadong, ay nagtanim ng matinding sama ng loob, at maaaring ginawa niya ang parehong bagay tulad ng ginawa ni Clarken kung hindi siya naging maingat upang sugpuin ang galit na iyon at isaalang-alang ang mga potensyal na epekto. Kahit na ang pinakamakulit na tao ay naiintindihan kung ano ang nilalaro ni Clarken, at si Jason ay hindi tanga. Sa kabila ng lumalagong lakas ni Jason matapos maabot ang Level 7 Royal Paragon, kailangan pa niyang maging matapang para hamanin si Oscar. Sinulyapan ni Jason si Clarken ng may masusing pagsisiyasat, kung saan tumugon si Clarken sa pamamagitan ng paghimas sa kanyang baba ng mahinahon.
Pakiusap huwag kang padalos-dalos sa galit. Pumunta ako rito na may tanging intensyon na pag-usapan ang kooperasyon. Matapang si Severin para patayin ang kababalaghan ng aking angkan pati na rin ang sa iyo. Inayos ni Clarken ang kanyang poster at tinapik ang kanyang mga daliri sa hawakan ng upuan. Gusto kong makipagtulungan sa iyo upang maalis ang banta na ito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jason sa panukalang iyon at nag-isip sandali. Tapos umiling siya at ngumisi. Nakagawa ka na ng ilang medyo maselang kalkulasyon. Madaling haharapin si Severin sa kabila ng kanyang katayuan bilang pangunahing disipulo ng Grundy Uno sect at pinakamahal na disipulo ni Oscar. Gayunpaman, ang paggawa nito ay nanganganib na mapuko ang galit ni Oscar, na walang alinlangan na magpapaulan sa Dayform sect. Kahit na gusto ni Jason na patayin si Severin tulad ni Clarken, ang paggawa nito sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa isang Royal Paragon practitioner ay isang walang ingat na pakikipagsapalaran. Salungat sa hindi sinasabing mga tuntunin sa South Sky na hayaan ang malakas na pumili sa mahina. Kakailanganin niyang pasanin ang bigat ng buong sitwasyon kung ang mga bagay ay mapupunta sa timog, at hindi siya handa na ilagay ang kanyang sarili sa gayong hindi magandang sitwasyon. Ang planong binuo niya kasama si Gianluca ay maghintay hanggang sa ma-access ang Starry Sky Battle Space, kung saan ipapadala niya si Simeon upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Uzel. Mamatay man si Severin sa kanilang pagharap, hindi masisisi ni Oscar ang Dayform sect dahil isyu ito sa pagitan ng dalawang binata. Nanatili namang kalmado si Clarken sa harap ng lumalakas na aura ni Jason. Huwag mo akong intindihin. Tunay ang intensyon kong makipagtulungan. Ang Grundy Uno sect ay naghari sa South Sky sa loob ng ilang libong taon. Kahit na may paminsan-minsang alitan sa Pure Void sect at Dayform sect, palaging may sukat ng pagsusuri at pagbabalanse. Huminto muna siya bago nagpatuloy. Ngayon, si Severin ay lumitaw bilang isang napakatalino na individual mula sa Grundy Uno sect. Siya ay umakyat mula sa Supreme Saint patungo sa Paragon sa loob ng isang taon ng pagsali sa kanila. Kung ang sitwasyong ito ay hahayaang lumala, hindi magtatagal bago siya maging Supreme Paragon ng Grundy Uno sect. Maaaring mangyari ito sa loob ng wala pang 10 taon. Ano ang mangyayari sa atin sa South Sky? Natahimik si Jason sa narinig dahil nakikita niya ang logic sa mga sinabi ni Clarken. Ang mga kwalifikasyon ni Severin ay hindi kapanipaniwala. Ang paghahayag na naabot ni Severin ang Paragon Realm sa loob ng isang taon ay nagulat sa kanya, dahil ang mga tagumpay na magagawa ng isang tao sa loob ng maikling panahon na iyon ay walang alinlangan na limitado. Ito ay isang kahangahangang sapat na gawa para sa mga ordinaryong disipulo na pumunta mula sa level 1 hanggang sa level 3 Supreme Saint. Maging si Simeon na kinilala bilang isa sa 3 kababalaghan ni South Sky ay tumagal ng halos 3 taon upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa pagiging Paragon. Ang mga talento ni Severin ay sumalungat sa loika, at ang masaganang mapagkukunan na ibinibigay ng Grundy Uno sect ay magbibigay daan sa kanya na umakyat sa Supreme Saint sa wala pang isang dekada. Ang gayong pag-asam ay isang mahirap na pildores na lunukan para kay Jason. Ang Grundy Uno sect ay palaging nangingibabaw sa 4 na pangunahing sekta ng South Sky, lalo na bilang Oscar, isang ika-8 grade Royal Paragon, ay palaging pinapanatili ang Dayform sect sa control. Kung si Severin ay maging isang Supreme Saint, ang Dayform sect ay malapit ng masaksihan ang hindi maibabalik na pagbaba. Ang mga ranggo ng mga sekta sa South Sky ay direktang nauugnay sa kanilang bahagi sa mga mapagkukunan ng rehiyon. Kung mas mataas ang katayuan ng isang sekta, mas malaki ang paglalaan ng mapagkukunan nito, na nagbigay daan naman sa kanila na mag-alaga ng mas malalakas na disipulo. Ang pagiging mapagkumpetensya ay nagpapanatili ng isang tiyak na pagkakaisa sa pagitan ng 4 na pangunahing sekta sa loob ng maraming siglo, ngunit ang biglaang paglitaw ni Severin ay nagbanta na guluhin ang Maceland na balanseng iyon. Labis na nabalisa si Jason, dahil nasanay na siya sa itinatag na kaayusan. Pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, tinitigan ni Jason si Clarken at sinabi sa isang solemne na boses. Paano mo imumungkahi na magtulungan tayo? Lumawak ang ngiti ni Clarken sa narinig. Alam niya na si Jason ay hindi kailanman magsisimula sa isang hindi kanais-nais na pakikipagsapalaran, kaya siya ay dumating na handa. Clarken articulated.
sa pamamagitan ng pagbagsak sa Grundy Uno Sect. Biglang bumangon si Jason mula sa kanyang upuan, na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Sobra mong tinatansya ang mga kakayahan ng Dayform Sect. Kung magagawa lang ang pagpapatalsik sa Grundy Uno Sect, matagal na niya itong nagawa noon. Itinatag ang Grundy Uno Sect sa mga sagupaan sa pagitan ng 4 na pangunahing sekta sa South Sky, na lahat ay mahigpit na nakikipagkumpetensya para sa mga mapagkukunan. Ang Grundy Uno Sacred Land sa Midland at ang malalakas na pinuno na nakipagdigma sa loob ng millennia ang nagbunsod sa Grundy Uno Sect upang matiyak ang kasalukuyang posisyon ng pangangibabaw nito. Ang pagbagsak sa kanila ay hindi magiging madali. Sa harap ng pagdududa ni Jason, umiling si Clarken at nagpaliwanag. Hindi ako sang-ayon. Ang suporta ng Grundy Uno Sacred Land ay hindi nangangahulugang hindi matatalo ang Grundy Uno Sect. Natuklasan ng isa sa aking mga ninuno ang mga labi ng isang kababalaghan mula sa Wicked Tribe sa Lasbonerket habang ginalugad ang Fierce Beast Mountain. Ang taong iyon ay nakabisado ang chaotic evil practitioner na may hawak ng 1,000 taon na ang nakakaraan. Para kay Sean, ngunit tiyak na nakuha na ito ni Severin. Paghinto para sa epekto, nagpatuloy si Clarken. Kapag naging madaling mapupuntahan na ang Starry Sky Battle Space, siguradong lalahok ang Wicked Tribe na galing sa Lasbonerket. Ipaalam lang natin sa kanila ang tungkol dito. Sinasabi ng chismis na ang pinakamalakas na nawala na sining na mayroon sila ay ganap na nakahanay sa kung ano ang nawala sa kanila libu-libong taon na ang nakalilipas. Nakataas ang kilay na sagot ni Jason at may kasamang intriga. Isinusumpa mo ba na tumpak ang iyong account sa nangyari bilang Fierce Beast Mountain? Pagtibay ni Clarken na may mariing tango. Talaga. Napabuntong hininga si Jason sa mapanlikhang taktika. Ang Wicked Tribe sa Lasbonerket ay nagkaroon ng isang kilalang lugar sa gitna ng 2 pangunahing kinatatakutan na mga lugar ng mga masasamang practitioner. Ang kanilang mahalagang nawala na sining, gayunpaman, ay naglaho sa loob ng millennia, na pumihil sa kanilang mga disipulo na malaman ang tunay na chaotic devil body. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang Wicked Tribe ay nagpadala ng isa sa kanilang mga kababalaghan sa South Sky na may layuning magtatag ng isang subordinate na sekta. Gayunpaman, ang sama-samang pagsisikap ng mga pangunahing sagradong lupain ng Midland ay humantong sa pagkawala ng kagilahilalas na iyon kasama ang iginagalang na Wicked Chant. Kung totoo ang salaysay ni Clarken, walang alinlangan na ang masasamang tribo sa Lasbonerket ay magpapakita ng interes kay Severin at maaaring magpadala pa ng isa sa kanilang mga Royal Paragon upang mag-imbestiga. Napangisi si Clarken habang pinagmamasdan ang animated na ekspresyon sa mukha ni Jason. Nakahanda na siya sa pag-iisip bago siya dumating at lubos na alam niya na ang Dayform Sect ay hindi gagawa ng anumang bagay na hindi makasasama sa kanila. Ang kanyang pangunahing dahilan sa panghihikayat ay ang paghahayag tungkol sa mga masasamang practitioner na iyon. Si Clarken ay naging parang baliw mula nang supulan sila ni Oscar sa Grundy Uno Sect. Ang kanyang pakikipagtulungan sa Dayform Sect ay nakuha sa isang desisyon na alisin si Severin. Tumakbo siya sa hall at sinabing may nakakalokong ngiti. Naniniwala ako na ang mga Steel ay may sama ng loob laban kay Severin. Maari nating makuha ang kanilang suporta pagdating ng panahon. Sa 4 na Royal Paragon na nakikipagtulungan sa Wicked Tribe, sasalubungin ni Oscar ang kanyang pagkamatay sa ilalim ng ating pinagsamang lakas. Tumanggo si Jason at inilipat ang tingin. Siya ay nag-aalala sa lakas ni Oscar sa nakaraan, ngunit ang paghahayag tungkol sa Fierce Beast Mountain ay nagpasiklab ng matinding ambisyon sa loob niya. Ang pagkawasak ng Grundy Uno Sect ay magbubunga ng masaganang mapagkukunan, higit sa sapat para sa Dayform Sect na mag-alaga ng isa pang Royal Paragon. Maaaring iyon lang ang dahilan para maabot ng Dayform Sect ang tuktok at makuha ang nangungunang pwesto sa South Sky. Higit sa lahat, ang diskarte ni Clarken ay tila pinag-isipang mabuti at maaasahan. Anuman ang kahihinatnan, tila nakatatak na ang kapalaran ni Severin. Ang mga guho ng isang masamang practitioner na iyon sa Fierce Beast Mountain ay hindi maiiwasang maakit ang pagsisiyasat ng Wicked Tribe kung talagang natisod ito ni Severin. Ang hindi mapag-aalinlanganan na kalikasan at matinding pagpatay na layunin na tipikal ng masamang practitioner ay nangangahulugan na ito ay hindi material kung mayroon o wala si Severin ng item. Nakangiting tumayo si Jason at sinabing,
Pumapayag ako sa pakikipagtulungan. Sa pananaw ni Jason, ang pakikipagsapalaran na iyon ay hindi nagdulot ng pinsala sa Dayform sect. Ang tagumpay o kabiguan ng plot ay wala siyang pakialam dahil si Clarken ang may pagkanan nito. Kung magbubunga man ito, ang pagkamatay ni Severin ay mapapawi ang namumuong hinanakit sa puso ni Jason. Ang Dayform sect ay tatayo upang makakuha ng napakalaking bentahe kung ang Wicked Tribe ay maaaring ibalik laban sa Grundy Uno sect at alisin si Oscar sa pag-iral. Ang ganitong pagkakataon ay sadyang napakatokso. Nakahinga ng maluwag si Clarken nang sa wakas ay pumayag si Jason. Ang paghahayag tungkol sa mabangis na hayop na bundok ay napatunayang ang nagpapasya na kadahilanan para sa Dayform sect. Nakangiting sabi ni Clarken. Kung ganoon, nakikipag-ugnayan ako kay Gino mula sa Steels. Ipapatupad natin ang planong ito kapag oras na para makapasok sa Starry Sky Battle Space. Nagdahilan si Clarken na umalis. Samantala, sa Grundy Uno sect, hindi napapansin ni Severin ang nagbabadyang sabuatan at kababalik lang sa Pearlite Isle. Pumasok siya sa looban, kung saan si Diane at ang iba pang mga babae ay sabik na naghihintay sa kanya. Nakahinga ng maluwag nang makitang hindi nasaktan si Severin pagkatapos ng engranding labanan ng mga maharlikang Paragon sa labas ng pasukan, lahat ng kanyang mga asawa ay nagtipon sa paligid niya. Lumapit sa kanya si Diane, tinapik ang dibdib, at nag-aalalang sinabi. Sa tingin ko dapat kang manatili sa loob ng sekta at magtuon na lang sa pagpapabuti ng iyong mga nagawa. Mahihirapan kang tumuntong sa labas ngayong na-provoke ang mga Gar. Ang Starry Sky Battle Space ay malapit na sa kanila, at gusto ni Diane na maiwasan ang anumang aksidente. Si Severin ay isa ng preparatory disciple ng Midlands Grundy Uno Sacred Land. Nagkaroon ng malinaw na landas sa unahan. Ang pagiging isang antas ng 5 Paragon ay magbibigay sa kanya ng pagpasa sa Midland, na maaari niyang makuha sa loob ng 1 taon at kalahati dahil sa kanyang perpektong yugto ng antas ng 2 Paragon na pagkakamit. Hindi na kailangang ilantad ang kanyang sarili sa mga panganib ng labas ng mundo kapag ang pagsasanay sa katahimikan ay higit pa sa sapat upang tumulong sa kanyang pagsulong. Kung hindi na magitan si Oscar sa oras, maaaring nasumpungan ni Severin ang kanyang sarili sa isang katakot-takot na suliranin sa mga kamay ng Royal Paragon mula sa Gars. Ang puot ng tulad ng isang powerhouse Royal Paragon ay maaaring baguhin ang lupain, mag-iwan ng hindi mabilang na mga bangkay at mga ilog ng dugo sa kalagayan nito. Ang isang Paragon lamang ay hindi kailanman makakalaban sa gayong kapangyarihan. Nanatiling tahimik si Severin at ngumiti lang. Ang kanyang ekspedisyon sa Fierce Beast Mountain ay naglalayong makakuha ng espiritual na apoy upang mapahusay ang Lotus Divine Attack, dahil iyon ay magbibigay sa kanya ng karagdagang mga trump card. Ang Starry Sky Battle Space ay isang lugar kung saan ang mga prodigy mula sa mga pangunahing banal na lugar, mga inapo ng mga celestial, at mga masasamang practitioner ay magtatagpo. Si Severin ay magiging matalino na manatiling mapagbantay dahil siya ay mayroon lamang isang antas ng 2 Paragon attainment. Napansin ni Gilda ang pananahimik ni Severin at nilapitan siya. Dapat magpasalamat tayong lahat na nakabalik siyang ligtas. Naaaliw niyang sabi. Pasasalamat sa kanyang konsiderasyon, humingi ng paumanhin si Severin sa 4 na babae. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit iyon. Inamin niya na napakahina pa rin niya. Kung siya ay isang Royal Paragon, kung gayon kahit si Clarken ay haantong ng bahagya at iiwasang ilabas ang lahat ng galit sa kanya. Kung naging Supreme Paragon si Severin, baka humingi ng tawad si Clarken sa kanya kahit siya ang naging sanhi ng pagkamatay ni Sean. Si Severin ay umatras sa pag-iisa pagkatapos magpaalam kay Diane at sa iba pa. Naka-cross-legged siya sa kanyang training room at sinimulan ang kanyang mga ehersisyo upang maging pamilyar sa Lotus Divine Attack. Ang paggalaw ng pag-channel ng pamamaraan ay nagdulot ng 2 maliwanag na kulay na apoy na lumitaw sa katawan ni Severin. Ang una ay isang nagyayelong, Maybird na apoy ng 9 na ghosts. Ang pangalawa ay ang True Sun Fire na ginamit sa pamamagitan ng True Sun Feast. Habang ang 2 espiritual na apoy ay nagsanib, sila ay bumuo ng isang lotus na naglalabas ng mapanirang aura. Makalipas ang ilang araw, umikot ang Maladragon na ambon sa paligid ni Severin, na nahinga niya ng malalim.
Ang kanyang buhok ay nagsimulang lumutang, na nagpapakita ng kanyang pinait na mga tampok ng mukha at isang flawless na kutis. Habang naka-cross-legged sa banig, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sarap sa pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan. Ang pagsasanib ng Lotus Divine Attack sa kanyang sentro ng enerhiya ay tila nagpasigla sa kanya. Ang sumisipol na tunog ng hamog na kanyang ibinuga ay nagdagdag ng isang dampi ng lakas at mistisismo sa eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Severin ang kanyang mga mata at nagbuga ng malakas na bug zone ng labis na enerhiya na tumama sa ladrilyo na parang bala, na nag-iwan ng butas na kasing laki ng kamao. Tuwang-tuwa sa pagunlad, sinulyapan ni Severin ang dalawang espiritual na apoy sa loob ng kanyang senador throne ng enerhiya at nakita ang isang ginintoang berdeng naglalagablab na lotus na naglalabas ng mapanirang aura habang ito ay umiikot. Ang palabas ay nagdulot ng walang katapusang kagalakan kay Severin. Ang Fire of Nine Ghosts at ang True Sun Fire ay nagpakita ng hindi mapag-aalinlangan ng mga palatandaan ng pagsasama, na nagpapahiwatig na malapit na niyang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman ng Stargrade Divine Technique. Huminga siya ng malalim para pigilan ang pananabik sa loob niya at tahimik na isinubsob ang sarili sa kanyang pagsasanay. Ang Lotus Divine Attack ay binuo ng maalamat na Royal Paragon na kilala bilang Wildfire, at isang Stargrade na Divine Technique na walang limitasyon sa mga tuntunin ng pagpipino. Sa pamamagitan ng pagkonsumo at pagsipsip ng espiritual na apoy ng langit at lupa, maitataas ito ng isang tao sa puntong mapunit ang kawalan sa pamamagitan lamang ng alon, na susunog ang langit at dagat sa isang kisap mata, at darating ang panahon kung saan maaabot ng isa ang mga bituin at buwan. Sa nakalipas na panahon, umasa ang Wildfire sa diskarteng iyon upang makagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa buong South Sky. Maging ang mga practitioner sa Midland ay pamilyar sa pangalang Wildfire. Kung nagtagumpay siya sa pagiging isang Supreme Saint, maaaring pinagtibay niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakakakilakilabot na practitioner sa buong Blue Realm. Ganyan ang potensyal ng kanyang banal na pamamaraan. Ito ay sapat na kakilakilabot upang malumpasan kahit ang pinakamalakas na sandata ni Severin, ang Chaotic Sword Shadow. Ang Chaotic Sword Shadow ni Severin ay isang produkto ng isang pagsasanib sa pagitan ng kanyang magulong sword wheel at ng kanyang Sky Soil Heptagold Sword Energy na nakuha mula sa isang masaganang pagbubuhos ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ay likas na nauugnay sa kanyang antas ng pagkamit, at hindi niya nailabas ang buong potensyal nito dahil ito ay isang antas lamang ng dalawang Paragon. Sa kabaligtaran, ang Lotus Divine Attack na hinihigop ay maaaring maging mas malakas hanggat ito ay sumisipsip ng mas espiritual na apoy. Ang lakas nito ay napatunayang medyo nakakatakot kahit na halos wala na siyang nagawa sa pagdadalisay ng dalawang espiritual na apoy sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Sa paglipas ng panahon, nasaksihan ni Severin ang pagsilang ng isang golden green lotus sa loob ng kanyang energy center. Ang kanyang katawan, na katulad ng isang katamtamang kalidad na espiritual na kayamanan, ay pinainit ng berdeng lotus. Ang resulta ay isang pag-agos ng kapangyarihan at dugo sa loob niya na parang umaagos na mercury at dome alloy sa kanya tulad ng isang kulog. Nilinis din ng berdeng lotus ang napakalaking reserba ng espiritual na enerhiya sa kanyang senador throne ng enerhiya sa bawat pag-ikot. Ang dating masiglang dagat ng enerhiya ay nakondensed sa isang bahagyang mas maliit na sukat. Ang espiritual na enerhiya ay nagbabago sa isang mas dalisay, gininto ang kulay. Ang ningning nito ay tila may kakayahang umabot sa daan-daang metro, at ang bawat tipak ng espiritual na enerhiya ay tila naging mas dalisay. Pagkatapos ay napansin ni Severin ang isang banayad na pagtaas sa kanyang pisikal na lakas, na nagdulot sa kanya ng kagalakan at medyo nabigla sa pagkagulat. Hindi ko akalain na ang mga epekto ng Lotus Divine Attack ay magkakaroon ng ganoong epekto. Nagagawa nitong paikliin at pinuhin ang espiritual na kapangyarihan sa loob ko habang pinapalamig ang aking pisikal na katawan. Ang panghabang buhay na pag-aapoy sa kanyang sentro ng enerhiya ay nangangailangan sa kanya na patuloy na palitan ito ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang maiwasan ang pinsala sa alinman sa kanyang sentro ng enerhiya o sa kanyang mga meridian. Ang mataas na temperatura ng berdeng lotus ay pinahintulutan ang replenished na enerhiya na maging pino, na nagreresulta sa isang mas dalisay na estado.
Habang inalis niya ang kanyang espiritual na kamalayan mula sa kanyang sentro ng enerhiya, si Severin ay bumulong sa kanyang sarili sa pagkamangha. Hindi nakakagulat na ang Wildfire ay nakakuha ng ganitong katanyagan sa South Sky at Midland gamit ang diskarteng ito. Hindi pagmamalabos na sabihin na ito ay hindi may kakaila na makapangyarihan, dahil ito ay patuloy na nagpapalakas sa pisikal at espiritual na lakas ni Severin sa pamamagitan ng walang tigil na pagpipino ng espiritual na enerhiya. Ang isang mas mataas na antas ng kahusayan ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga pundasyon nito. Sa isang daigdig na hinihimok ng paghahangad ng kahusayan, ito ay nagsilbing isang patunay ng karunungan na ang isang matibay na pundasyon ay ang pundasyon ng matatayog na istruktura. Bagamat marami ang naghangad na pabilisin ang kanilang pag-unlad sa pamamagitan ng mga shortcut tulad ng mga table tasks, wala silang uri ng nababanat at hindi natitinag na katatagan na ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang nakatuong pagsasanay. Kahit na ang mga henyo mula sa iba't ibang mga sekta ay sinasadyang tumigil sa kanilang sarili at nakatuon sa kanilang pundasyon at pangangatawan, isang malaking halaga ng oras ang hindi maiiwasang nasayang. Gayunpaman, hindi kinailangan ni Severin na dumaan sa ganoong prosesong nakakaubos ng oras. Kapag napino na ang Lotus Divine Attack sa beginner stage, mapapagana niyang ilaan ang bawat sandali sa pagpino pareho ng kanyang pangangatawan at espiritual na enerhiya. Nasa sabik sa pag-iisip na iyon ay naging isang katotohanan, si Severin ay nagbunyi sa kanyang kagalakan at agad na pinamunuan ang kanyang banal na pandama upang pagsamahin ang dalawang espiritual na apoy. Pagkaraan ng maikling sandali, nawala ang dalawang apoy, naiwan lamang ang isang makulay na berdeng lotus na umiikot sa kanyang dagat ng alchemy. Biglang-bigla, isang napakalaking puwersa ang sumabog mula sa berdeng lotus, na naging dahilan upang ang kanyang buong sentro ng enerhiya ay tumulo sa mga magulong alon na umaabot ng ilang libong talampakan ang taas. Naabot ko na ang beginner stage sa wakas. Kitang-kita ang kagalakan ni Severin habang pinagmamasdan ang pagbuo ng makulay na berdeng lotus. Ang kapangyarihan ng langit at lupa sa lalong madaling panahon ay bumaha sa kanyang katawan tulad ng isang malakas na tubig, na dumadaloy sa kanyang mga meridian, mga paa, at mga buto, hanggang sa mapuno nito ang kanyang sentro ng enerhiya. Ang kanyang pagsasanay ay tumagal lamang ng ilang linggo, ngunit nakikita na niya ang isang tiyak na pagtaas sa kanyang antas ng pagkamit. Bakas sa kanyang mga mata ang labis na kaligayahan habang iniisip ang sarili. Ang beginner stage ng teknik na ito ay nagpalalim sa aking pag-unawa at pagsipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang Lotus Divine Attack ay isinilang sa pamamagitan ng pagsipsip ng espiritual na apoy, na kung saan ay dala ng langit at lupa mismo. Sa makatuwid, taglay nito ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Ang isang mas mataas na pag-unawa sa kapangyarihan ng langit at lupa ay palaging darating ng natural. Sa sobrang tuwa, itinaas niya ang nakataas na palad at bahagyang kinukat papasok ang mga daliri. Sa loob ng ilang segundo, isang makulay na berdeng lotus na nagdadala ng mataas na temperatura na apoy ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang berdeng lotus ay nagmula sa mga nagliliyab na hangin na tila may kakayahang sumunog sa kawalan. Sa mismong sandaling iyon, ang langit at ang lupa ay sumailalim sa isang nakagugulat na pagbabago sa Pearlite Isle. Ang kawalan ay nagkaroon ng isang magulong estado, at ang hindi pangkaraniwang tanawin ng hindi mabilang na mga gintong lotus sa buong pamumulaklak ay ipinakita sa itaas ng Grundy Uno Sect. Ang mga pamumulaklak na iyon ay bumaba mula sa langit at ang mga gintong lotus ay lumitaw sa lupa. Isang maningning na liwanag ang tumakip sa lugar, at ang lilang ambon ay umaabot sa radius na ilang libong milya. Ang sunod-sunod na mga kababalaghan ay nagsimulang lumaganap sa buong Grundy Uno Sect. Ang mga disipulong iyon na tumangala at nakasaksi sa biglaang pagbabago ay nakapinta sa kanilang mga mukha ang pagtataka. May hindi pangkaraniwang nangyayari. Ang mga ulap sa loob ng ilang libong milya ay puspos ng lilang enerhiya. Galing daw sa Pearlite Isle. Si Severin na naman. Sino pa kaya ito? Nakalimutan mo na ba na may katulad na nangyari noong huling beses siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Paragon? May purple energy sa abot ng mata. Nangangahulugan ba ito na nakamit niya ang panibagong tagumpay? Lahat ng nakakita sa eksena ay gulat na gulat. Kung mayroon man, pinalakas lamang nito ang ideya na si Severin ay isang tunay na kababalaghan.
Siya ay walang alinlangan na isang napakalakas na individual kasunod ng kanyang tagumpay laban kay Carl at sa dalawang iba pang mga kahangahangang South Sky, ngunit ang mga phenomena na nangyari ng paulit-ulit kasunod ng kanyang mga tagumpay ay hindi tumitigil sa paghanga sa lahat. Bagamat ipinagmamalaki ng sekta ang mga talento gaya ni Spencer, Raymond, Celeste, at Carl, wala ni isa sa kanila ang maihahambing sa kakaibang kakayahan ni Severin na pukawin ang mga hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Sa sandaling iyon, ang mga pinuno ng tuktok ng lahat ng siyam na bundok ay huminto sa anumang ginagawa nila at tumangala sa hindi pangkaraniwang tanawing nagbubukas sa kalangitan. Tinaasan ng kilay ni Miles ng Seventh Mountain ang kanyang mga pupils ng bahagya. Si Severin ba ay gumawa ng panibagong tagumpay? Ang pag-ulit ng gayong mga kababalaghan sa Pearlite Isle ay lalong nagpasigla sa hinala ni Miles na si Severin ay pinapaboran ng langit. Sa ibabaw ng Sixth Mountain, nalaglag ang panga ni Daniela at nanlaki ang kanyang mga mata. Isa siyang halimaw. Paano niya nagagawang paulit-ulit na balikan ang mga kakaibang pangyayaring ito? Iniisip ni Daniela kung si Severin ay maaaring isang tunay na celestial na muling nagkatawang tao sa lupa. Ito ay hindi kapani-pani, walang nakalilito isipin na si Severin ay nagdulot ng mga ganitong pangyayari sa kabila ng pagiging isang taon lamang sa sekta. Kahit na si Severin ay may banal na konstitusyon, ang mga phenomena na dumating sa isang pambihirang tagumpay ay karaniwang hindi kasing ganda ng kasalukuyang palabas. Walang saysay na ikumpara ang sarili sa kanya. Ikinwento ni Daniela ang kanyang mga nakaraang tagumpay at nag-isip. Ang mga kulog ay naruroon lamang nang siya ay gumawa ng kanyang pambihirang tagumpay sa Royal Paragon, at ang iba ay karaniwang hindi kapansin-pansin. Si Severin, sa kabilang banda, ay patuloy na nagudyok sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Matapos makabawi mula sa kanilang pagkamangha, ang Nine Peak Masters ay nagsuot ng mapait na ngiti habang ang kanilang mga mata ay may bahid ng inggit. Sa pangunahing bulwagan ng First Peak, nakaupo si Oscar na naka-cross-legged habang nakapikit ang mga mata. Nadistorbo ang espasyo sa kanyang paligid, at ang kanyang berdeng damit ay pumutok na parang may malakas na hangin na umiihip. Dalawang linya ng puting ambon ang umikot sa kanyang harapan, hinihigop ang mga elemento sa isang misteryosong eksena. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa kawalan, pinagmamasdan kung ano ang isang malawak na lilang enerhiya na umaakyat ng libu-libong milya sa itaas. Lubos na nagulat si Oscar nang makita ang namumukadkad na mga bulaklak at ang magulong golden lotus. Ano na naman ang balak ni Severin? Bilang isang Royal Paragon, ang kanyang matalas na pangunawa ay nagawang tuklasin ang aura na nagmumula sa Pearlite Isle, at nagulat siya nang maramdaman na ang enerhiya mula sa espiritual na apoy ng langit at lupa. Kailanman ay hindi pa niya nasaksihan ang uri ng banal na sining na maaaring manipulahin ang gayong malalim na kababalaghan. Naalala niya ang oras na nakuha ni Severin ang pamamaraan ng wildfire sa Arctic Heights na haka-haka. Natututo ba siya ng divine technique ng wildfire? Ang wildfire ay kilala sa kanyang mga kakayahan na may kaugnayan sa sunog. Kahit na ang isang level 8 Royal Paragon tulad ni Oscar ay pinahahalagahan ang wildfire. Katatapos lang niyang mag-cultivation at umabot sa level ng isang warrior king noong nabubuhay pa ang wildfire. Ang pamamaraan na sikat sa wildfire ay may kaugnayan din sa sunog, at tila umaangkop ito sa eksaktong paglalarawan ng kung ano ang nangyayari sa Pearlite Isle. Ang sorpresa ni Oscar ay naiintindihan, dahil ang wildfire ay umasa sa partikular na pamamaraan na iyon upang makagawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Oscar na ihinto ang kanyang pagsasanay. Binuksan niya ang espasyo sa kanyang harapan at nagtungo sa Pearlite Isle. Samantala, nanatiling hindi napapansin ni Severin ang kaguluhan na idinulot niya sa labas ng training room. Matapos tawagin ang makulay na berdeng lotus, bumalot sa kanya ang nakakapasong alon ng init, na naging sanhi ng pagkawasak at pagkawatak-watek sa paligid niya. Kahit na si Severin ay may medyo kakilakilabot na pagkamit ng level 2 Paragon, labis pa rin siyang namamangha sa kanyang naabot habang hawak niya ang makulay na berdeng lotus sa kanyang kamay. Ito ay dapat ang Lotus Divine Attack. Namangha si Severin sa makulay na makukulay na lotus. Nadama niya na kahit na ang isang antas ng 4 na Paragon ay magdaranas ng matinding pinsala kung tatamaan ng pamamaraan.
Ang mga kalaban tulad ni Sean at Hasa ay maaaring maging abo sa pamamagitan ng Lotus Divine Attack. Hindi na kailangang ilantad ang kanyang Chaotic Sword Shadow para harapin sila. Puno ng kagalakan, ibinuka ni Severin ang kanyang bibig at pinayagan ang Lotus, na lumiit, na makapasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang bibig. Sa huli ay bumalik ito sa kanyang sentro ng enerhiya. Napaisip tuloy si Severin sa sarili. Dalawang pinagsanib na espiritual na apoy ay sapat na para sa akin upang masugatan ang isang antas na 4 na Paragon. Kung magdagdag ako ng pangatlong espiritual na apoy, maaari pa itong makapinsala sa isang antas ng 5 Paragon. Pagkatapos ay bumangon si Severin mula sa kanyang banig at binilang ang mga araw na natitira bago dumating ang oras upang magtungo sa Starry Sky Battle Space. Nakakahiya na hindi ko mahahanap ang ikatlong espiritual na apoy na may kaunting oras na natitira. Nauubos na ang oras. Ang mga espiritual na apoy ay natural na kakaunti dahil sa mahigpit na mga kondisyon na kailangan nilang umunlad, at sila ay nakakalat din sa buong Blue Realm. Ang kakapusan na ito ay ginawa silang isang pambihirang tanawin na maaaring masaksihan lamang marahil isang beses bawat siglo. Maging ang wildfire ay nagawang mag-fuse lamang ng 4 o 5 espiritual na apoy, na kulang sa paglinang ng Lotus Divine Attack sa tugatog nito. Sa kabila ng mga hamon na ito, kumpiyansa si Severin na makabisado sa Lotus Divine Attack hanggang sa punto ng pagkasira ng mundo kung bibigyan ng sapat na oras. Ang pagkakaroon ng pinagsamang dalawang espiritual na apoy, maaari siyang magpatuloy sa paghahanap para sa mga karagdagang apoy. Pagkabangon mula sa banig, binuksan ni Severin ang pinto at tumuntong sa looban. Si Diane, Woolrich, at ang iba pa ay naghihintay sa kanya. Nasaksihan nilang lahat ang pangyayaring naganap sa itaas ng Pearlite Isle. Alam nila na ang pag-iisa ni Severin ay upang makabisado ang Lotus Divine Attack, at ang kababalaghan ay nagpapahiwatig ng kanyang tagumpay at tumaas na lakas. Binabati kita, sabi ni Felipe. Ngumiti si Woolrich at sinabing, ilang araw lang ang inabot mo para matuto ng Star-Grade Divine Technique sa beginner stage. Ang iyong kakayahan na maunawaan ang mga bagay na iyon ay hindi katakataka. Karamihan sa mga normal na practitioner ay nagpupumilit na maabot ang beginner level na pag-unawa ng hindi gumugugol ng hindi bababa sa kalahating taon sa pag-aaral ng isang partikular na pamamaraan, ngunit nakamit ito ni Severin sa loob lamang ng ilang araw. Nainggit si Woolrich sa gayong talento, ngunit gayunpaman, ipinagmamalaki niya ang nagawa ng kanyang manugang. Ang pagtaas ng lakas ni Severin ay nangangahulugan na silang lahat ay magiging mas ligtas. Nakangiting tugon ni Severin sa kanilang pagkamangha at papuri. Lahat ng swerte. Kung hindi ko natagpuan ang Fire of Nine Ghosts sa Fierce Beast Mountain kanina, kailangan ko pang maghintay ng mas matagal para simulan ang pagsasanay sa Lotus Divine Attack. Masyado kang mahinhin, Severin. Napangiti si Woolrich. Habang nagbubukas ang pag-uusap, isang lamat ang lumitaw sa tela ng kalawakan, na nagbabadya ng pagdating ni Oscar. Lahat ay nag-alay ng magalang na pagpupugay. Pagbati, sect leader. Lahat, maaari kayong makasiguro. Wala tayong kasama na tagalabas. Ibinasura ni Oscar ang mga formalidad. Pagkatapos ay itinuro niya ang tingin kay Severin at nagtanong. Divine technique ba iyon ng wildfire?